Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang pong malaman nyo na ito pong mga aralin natin na ibibigay ko sa inyo ay mga aralin na hindi masyadong napapansin pero napaka-importante pala sa paggawa ng mensahe sa English. Okay po. Yung mga aralin na nakakabilang dito sa ating video ay may mga aralin na hindi po talagang naituturo. Okay? Kaya ang ibig ko lang sabihin, napaka-importante po nitong video na ito. Okay? Kaya sana naman po tapusin nyo itong video na ito para makita nyo lahat. At pag naunawaan nyo at natutunan nyo yung itinuturo ko sa video ito, talagang lalawak po ang inyong kaalaman sa English at hindi lang yon, mabilis kayo makaintindi at makabuo ng mensahe sa English. Okay po? Okay po. Bali, tayo po ay nasa ikatlong video na sa ating pinag-aaralan. Nasa ikatlo na. Okay? Kung kayo po ay hindi pa nakakapanood dun sa una at pangalawa, sana makikipanood para mas mabilis nyo pa lalong maintindihan ang ating leksyon. Okay? Pero kung kayo baguhan, ayos lang din po kasi maintindihan nyo pa rin ang ating leksyon. Okay po? Okay, magbigay po muna ako sa inyo ng halimbawa para mabilis yung matutunan ang ating leksyon. So, ito po ang aking halimbawa. Ang estudyante ay naging world chess champion. Sa English, the student became the world chess champion. At kung mapapansin nyo dito sa ating larawan, meron kayong makikita mga estudyante. At ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At syempre, kailangan nyong maipakilala kung alin dyan yung estudyante na tinutukoy nyo. At kung mapapansin nyo dito sa ating mensahe, hindi natin maibigay o maipakilala kung sinong estudyante ba yung ating tinutukoy. Kaya gagamit tayo ng grupo ng mga salita na tutulong para matukoy o maipakilala kung sino bang estudyante ang ating gustong tukuyin. Okay po? Okay po. So ngayon, meron tayong A and B, kung mapapansin nyo. Ibig ko sabihin dyan ay meron akong dalawang paraan para maipakilala sa inyo kung sino ang tinutukoy kong estudyante. Okay, may dalawa akong paraan. Ito ang unang paraan. Dito muna tayo sa letter A. Okay, dito sa letter A, ang ating original na mensahe ay ito. Ang estudyante ay naging world champion. Di ba po ba? Ngayon, para may pakilala natin yung estudyanteng iyon, kung sino ba talaga, doon sa larawan, gumamit tayo ng salitang na at grupo ng mga salita. Ito po yon, na nakipag-usap sa iyo sa palengke. Okay? Tandaan nyo, itong na at grupo ng mga salita na yan ang nagsisilbing tagapagpakilala doon sa gusto nating tukuyin. Okay po? So, may kipansin po ito. Ang estudyante na nakipag-usap sa iyo sa palengke ay naging world champion. The student who talked to you at the market became the world chess champion. Okay po? Tapos, meron pa tayong pangalawa na technique para maipakilala natin yung estudyante na ating gustong tukuyin sa ating kausap. At ito po yon, yung letter B. Gagamit po muli tayo ng na at grupo ng mga salita. Okay? Sa ibang pamamaraan naman, ang estudyante na kinausap mo sa palengke ay naging world chess champion. The student to whom you talk at the market became the world chess champion. Kung mapapansin nyo, yung dalawang yung mensaheng itinagdag natin sa letter A at sa letter B, magkaiba.
Tingnan nyo, na nakipag-usap sa iyo sa palengke, sa letter A. Samantala doon sa letter B, na kinausap mo sa palengke, ayun po, na kinausap mo sa palengke. So, mapapansin nyo, medyo magkaiba sila. Dito sa letter A, yung estudyante ang nakipag-usap doon sa iyong kausap. Dito sa letter B, yung kausap mo ang kumausap doon sa estudyante. Okay? Pero, kung mapapansin nyo, nakuha pa rin natin o naibigay pa rin natin kung sino ang dapat tukuyin na estudyante. Di ba po ba? Dito sa dalawang pamamaraan natin para makilala yung estudyante. Ang malaking tanong dyan, paano ko nalaman o paano ko nalaman na ganito pala ang tamang paggawa ng pagpapakilala doon sa taong tinutukoy natin? Di ba po ba? At ang kinagandahan pa nito, meron akong dalawang pamamaraan. Paano ko yun nalaman? Paano po tayo bubuo ng na at grupo ng mga salita na katulad nitong A and B? At yan po ituturo ko ngayon sa inyo. Okay? Pero hindi lang po yun. Mamaya, meron pa mga dagdag na impormasyon patungkol dun sa ating leksyon ngayon. Okay? Na hindi na ibibigay po. Hindi po talaga masyadong napag-aaralan, pero napaka-importante. Kaya sana tapusin nyo po, okay? Okay po, ngayon po alamin na natin kung paano po ba buuin itong na at grupo ng mga salita kung saan ay nakakatulong sa atin para maipakilala ng lubos yung ating gustong tukuyin sa ating kausap. Okay po? So, ito pong na at grupo ng mga salita, kailangan meron pong para mabuo po natin yan, katulad nung pagpapakilala natin kanina sa dalawang pamamaraan, para maipakilala natin siya sa dalawang pamamaraan, pili na lang tayo kung alin man ang gusto natin. Kailangan po merong subject yung ating grupo ng mga salita, tapos meron ding object at meron ding verb. Okay? So, ibig sabihin may tatlong bagay na bumubuo dito sa na at grupo ng mga salita para magawa natin yung dalawang pamamaraan na iyon, yung dalawang klase ng pagpapakilala sa gusto nating tukuyin. Okay? So, ano po ba ang subject? Pag sinabing subject, ibig sabihin, yan yung taong pinag-uusapan. O kaya yan yung taong gumawa ng aksyon. O kaya yan yung taong pinag-uusapan at gumawa ng aksyon. So, alin man doon sa tatlo. Okay? Tapos, meron tayong verb. Yung verb naman, aksyon na nagmula sa pinag-uusapan. Ibig sabihin, yung aksyon na salita ay ang gumawa ay ang subject o pinag-uusapan. Siya ang gumawa ng aksyon. Okay? Tapos, itong pangatlo, yung tinatawag na object. Ibig sabihin naman yan, taong pinupunto ng pinag-uusapan kung para kanino ang aksyon. So, ang ibig sabihin, yung subject natin kung saan siya yung taong pinag-uusapan ay gumawa ng aksyon para sa taong tinatawag na object. Okay? Kasi makikita nyo naman, taong pinupunto ng pinag-uusapan kung para kanino ang aksyon. Okay? So, yun ang iisipin nyo agad. Pag maaari tayong gumawa ng dalawang uri ng pagpapakilala na kabibigay ko lang sa inyo kung yung ating na at grupo ng mga salita ay binubuo ng tatlong ito, ng subject, verb, at object. Okay po? Ngayon po, meron akong konting ipapaliwanag sa inyo na dapat nyo matutunan. Ito pong salitang clause ay pwede po yan itawag natin dito sa na at grupo ng mga salita. Kasi po ang clause ay binubuo ng subject at predicate. Okay? So kung mapapansin nyo, meron tayong subject. Yung predicate na sinasabi ko, binubuo yon ng verb lang o kaya ng verb na may kasamang object. Okay? Ang clause ay binubuo ng subject at predicate. Na kung saan yung predicate maaaring buuin gamit ang verb na may kasamang object o kaya verb lang.
Okay? So, ang ibig sabihin, itong na at grupo ng mga salita natin, dahil meron siyang subject, verb, at saka object, pwede natin siyang tawaging clause. Okay? Ngayon, meron naman tayong nababasang relative. Ibig sabihin niyan, gumamit tayo ng relative pronoun sa ating na at grupo ng mga salita. Ano yung relative pronoun? Ito yung salitang na kapag isinali natin sa English ay ang ibig sabihin ay whom. Okay? Dito sa letter A, itong whom. Itong whom sa Tagalog ay na kung saan ay ang tawag natin ay relative pronoun. Okay? Pag sinabing relative pronoun, siya yung taga bigay relasyon do sa ating tinutukoy na tao na gusto nating ipakilala. Okay po? Okay. Okay, ngayon alam nyo na ang ibig sabihin ng relative at saka ng clause. Ngayon, gumamit naman tayo ng defining. Ibig naman sabihin niyan na yung relative clause na ginamit natin ay ginamit bilang tagapagpakilala doon sa taong gusto nating ipakilala. Kasi ang ibig sabihin ng defining ay tagapagpakilala. Okay po? Ngayon, pwede rin po natin tawagin itong na at grupo ng mga salita bilang dependent clause. Itong dependent, ibig sabihin lang, yung ideyang ibinibigay noong grupo ng mga salita at itong ang na at grupo ng mga salita ay kulang sa ideya kasi ginagamit lang siyang pandagdag o tagatulong para makilala yung gusto nating ipakilala. Pero pag siya lang ang ating ginamit, hindi siya maintindihan. Yung ideya ay hindi maintindihan. Kaya ibig sabihin, yung ideya ay hindi kayang makatayo mag-isa. Kasi hindi nga maintindihan. Tingnan nyo to. Pag ito lang ang sinabi ko sa inyo, na kinausap mo sa palengke, hindi mo maintindihan. Kaya kailangan, itong na kinausap mo sa palengke, ay meron dapat siyang sasamahang iba pang mensahe para siya ay maintindihan. Kaya ibig sabihin, dumidepende lang siya sa ibang mensahe para siya ay maintindihan. Okay? Kaya pwede natin din itong tawaging dependent clause. Okay? Pero ang gusto ko ituro sa inyo dito na dapat malaman nyo na ang paggamit natin nitong itinuturo ko sa inyo ay ang tawag ay defining relative clause. Okay? Pero meron na kayong ideya na kung bakit tinatawag din natin yung dependent clause. Okay? Kasi ang defining relative clause para may pakilala yung ating gustong tukuyin. At yun nga po yung purpose. Diba? Yun yung mithiin natin, may pakilala. So, lagi ko itong tatawaging defining relative clause, itong na at grupo ng mga salita na ginagamit natin sa ating leksyon ngayon. Ngayon, pag-usapan naman po natin kung nasaan dito yung subject, object, at verb dito sa ating na at grupo ng mga salita. Okay? Ito pong na, siya yung tagatukoy doon sa gusto nating maipakilala. Okay? So, itong na, di ba, ito, tinutukoy nito yung estudyante, tinuturo. So, ang ibig sabihin, yung estudyante at yung na, iisa lang sila, magkatumbas lang sila. Iba lang pong salita ang ginamit natin at yun nga ay na para maipakilala yung estudyante. Kasi mali naman po pag ginawa natin ay ang estudyante, kinausap mo sa palengke. Di ba mali po? Dapat talaga na. Okay? Sa English, ang na natin ay whom. Okay? Paano natin nalaman na whom? At hindi tayo gumamit ng ibang salita. Katulad ng who, yung W-H-O. Bakit whom? Malalaman nyo kung bakit. Okay? So, ito na po, na kinausap mo sa palengke. Ayusin po muna natin ito na mas maintindihan pa. Kasasabi ko lang po, yung na ay katumbas ng estudyante. So, gawin po muna natin pansamantala yung na bilang estudyante. Tapos, ayusin natin itong ating mensahe sa tamang paraan. Okay? Na kinausap mo sa palengke, ayusin natin. Kinausap mo ang estudyante sa palengke. Di ba mas naintindihan? So, ang na natin diyan ay itong ang estudyante. Okay? Kung mapapansin nyo, sino ang
Sino ang pinag-uusapan natin dyan? Kinausap mo ang estudyante sa palengke. Di ba itong mo? Di ba? Siya yung pinag-uusapan na kung saan ay kumausap doon sa estudyante. So, dahil ito ang ating pinag-uusapan, itong mo, ang tawag dyan ay subject. Okay? Siya yung pinag-uusapan eh. Kasi di ba ang subject, siya yung taong pinag-uusapan at gumawa ng aksyon. Kung mapapansin nyo, siya yung pinag-uusapan natin, yung mo, siya rin yung gumawa ng aksyon, yung kumausap doon sa estudyante. Okay? Ngayon po, alamin naman natin kung alin ang verb sa ating na nasa na at grupo ng mga salita natin. Dito sa na, kinausap mo sa palengke. Alin dyan yung verb? Ang verb daw ay aksyon na nagmula sa pinag-usapan. So, ang pinag-usapan natin na itong mo. Anong ginawang aksyon nitong mo? Di ba itong kinausap ang estudyante? So, itong kinausap, yan yung aksyon na salita. So, yan yung ating verb. Okay? So, pag in-English natin yung kinausap ang English ay talk. Okay? So, meron na tayo ngayong subject at verb. Ngayon naman, alamin natin kung alin dyan yung object. Okay? Sa grupo ng mga salitang ito, sa letter A. Ang object daw po ay yun yung taong pinupunto ng pinag-uusapan kung para kanino ang aksyon. So, balik tayo dito. Kinausap mo ang estudyante sa palengke. Okay? Ang pinag-usapan natin dito ay yung mo. Tapos, ang ginawa niyang aksyon ay kinausap. So, kinausap mo. So, sino pinupunto ng pinag-usapan natin dito? Sinong kinausap? Diba itong estudyante? Kaya ang ibig sabihin, itong estudyante, yan yung tinatawag na object. Okay? At wag niyong lilimutan guys, ito ay inayos lang natin. 'Di ba? Inayos lang natin. Pero ang tamang forma nito kapag naka-dependent clause o defining relative clause ay itong estudyante natin ay salitang na. 'Di ba po ba? Inayos ko lang para mas maintindihan niyo ng lubusan habang ipinapaliwanag ko. Okay? So, itong estudyante, ibig sabihin siya yung object at siya yung salitang na. Okay? Na itong na, pag isinalin natin sa English, yan yung whom. Okay po? Okay. Ngayong alam nyo na kung alin ang object at yun nga po yung na bilang whom, yung subject, yan yung mo o you sa English, ito po. At yung verb natin na kinausap o talk sa English, alam nyo na yung na at grupo ng mga salita natin ay pinubuo ng subject, verb, at object. Meron kayong mapapansin, di ba? Yung na ginamit natin na tagatukoy doon sa ating gustong ipakilala bilang object. Okay? Di ba? Kung mapapansin nyo. Tapos ang ginamit natin ay whom. Okay? Pag ganitong klase ang inyong pagpapakilala doon sa estudyante na gusto nating tukuyin doon sa ating kausap, pag ang ginamit natin whom, kung saan siya ay tinatawag na object, ibig sabihin, ang paraan natin ng pagpapakilala doon sa ating gustong ipakilala ay ipinakikilala o ipinakilala mo yung estudyante bilang taong kausap ng pinag-uusapan. Kung ganyang klase ang gusto mong pagpapakilala doon sa gusto mong tukuyin, ganito po ang tamang pagkasunod-sunod ng mga salita na kung saan ay bumubuo doon sa na at grupo ng mga salita natin. Dapat ang mauna muna ay object, sumunod ay subject, sumunod ay verb. Kung gusto mong ganito ang pagpapakilala, ipinakilala mo yung estudyante bilang taong kausap ng pinag-uusapan. Okay? Ibig sabihin, itong object o yung estudyante, yan yung pinupunto ng pinag-uusapan o kung para kanino yung aksyon.
Okay? So kung ganitong klase ang iyong pagpapakilala, dapat ang iyong pagkasunod-sunod ng mga salita ay object muna, sumunod subject, sumunod verb. So OSB. Okay po? So ipakita ko po sa inyo yung ginawa natin para dito sa letter A na ito. Okay? Ito po yun, yung nasa baba. Ang estudyante na kinausap mo sa palengke ay naging world chess champion. The student to whom you talk at the market became the world chess champion. So, alam nyo na ang ibig sabihin nitong letter B dito, kung paano ginawa. Okay? Kung paano natin ginawa yung na at grupo ng mga salita para may pakilala yung estudyante. Okay? Next, dito naman, pag-usapan naman natin to kung paano natin gagawin itong na nakipag-usap sa iyo sa palengke. Bakit ganyan ang pagpapakilala natin? Paano yan nabuo? Okay? Pero bago po tayo pumunta doon, ipapaliwanag ko po muna. Baka may magtanong bakit merong salitang to tapos may whom. Ano po ba ang silbi nitong to? Itong to, tinuturo kung sino estudyante. Okay? Siya yung tagaturo na sa English ang to ay itong na. Okay? Tapos itong whom naman, siya yung tagadagdag ng impormasyon doon sa estudyante natin na kung saan pag isinalin natin ay na. So itong na natin, ang pag isinalin natin sa English, maaaring dalawang salita. At ito nga yun, yung to at whom. Kung napanood nyo yung unang video natin at saka yung pangalawa, tiyak alam nyo na yan kasi pinaliwanag ko na po yan. Kaya dapat panuorin nyo rin yon. Okay po? Okay, dito na tayo sa pangalawa. Yung kung paano natin nabuo yung isa naman. Okay, pag-usapan natin. Nabuo po natin yon sa pamagitan ng subject, verb, object. Yan ang tamang pagkasunod-sunod. Kanina kasi baliktad. Object muna, tapos subject, tapos verb. Ngayon naman, ganito ang pagkasunod-sunod. Dapat subject, verb, at saka object. Ibig sabihin lang, ganito po. Ang pagpapakilala natin sa estudyante ay ganito. Ipinakilala mo yung estudyante bilang taong tagagawa ng aksyon at pinag-uusapan. Okay? So, na nakipag-usap sa iyo sa palengke. Okay? Ibig sabihin, yung estudyante, siya yung ating pinag-uusapan. Tingnan natin dito pag inayos. Ang estudyante ay nakipag-usap sa iyo. So, ang pinag-uusapan natin dito ay itong estudyante. Kasi, siya yung gumawa ng aksyon. Yun yung senyalis na siya yung pinag-uusapan. Siya yung gumawa ng actions, di ba? Ang estudyante ay nakipag-usap sa iyo. Okay? So, yan yung subject. E di, yan yung na. Okay? Pag isasalin natin yung na bilang tagatukoy do sa estudyante tapos yung na yung pinag-uusapan, who naman ang ating gagamitin. Hindi na whom, kundi who. W-H-O. Okay? Okay. Tapos, ang sumunod daw ay verb. Yun, verb. Aksyon na nagmula sa pinag-uusapan. So, ang estudyante ay nakipag-usap. So, ito yung ating aksyon na ginawa noong ating pinag-uusapan. Okay? Alam nyo na ang verb, di ba? Katatalakay lang natin. Tapos, ngayon, sumunod yung object. Ang object naman, alin dito? Ang estudyante ay nakipag-usap sa iyo. So, itong iyo, yan yung object. Kasi, ito pong salitang iyo, yan yung pinupunto noong ating estudyante. Pinupunto na kausap niya na tao. Itong iyo. Sa English ay you. Itong sa iyo, to you. Okay? Kaya itong na nakipag-usap sa iyo sa palengke, sa English ay who talk to you. Okay? Itong sa palengke at the market. Okay? So ngayon, alam nyo na pag ganito namang klase ng pamamaraan ang pagpapakilala nyo,
gamit ang na, kung saan yung na ang tagagawa ng action, ibig sabihin niyan, ang gagamitin natin ay who, hindi whom. Okay po? At makikitandaan, ang pagkasunod-sunod ng mga salita natin na bumubuo sa na at grupo ng mga salita ay subject muna, tapos verb, tapos object. Okay? Kasi kanina, iba. Diba? So, ang ibig sabihin, pag ang pamamaraan natin ng pagpapakilala gamit ang na at grupo ng mga salita ay yung na ay ginamit natin para ipakilala yung estudyante bilang taong tagagawa ng aksyon at pinag-uusapan, who ang gagamitin natin. Okay? At makikitandaan po, itong subject, verb, object, ito ay bumubuo doon sa ating defining relative clause. Okay? Hindi ito bumubuo doon sa kung saan idinagdag itong ating defining relative clause. Okay? Tandaan niyo 'yun, okay? Okay, ipakita ko lang po sa inyo saglit. Yung bumubuo doon sa subject, verb, object ay ito. Itong na nakipag-usap sa iyo sa palengke. Hindi itong ang estudyante ay naging world champion. Okay? Ito, dito lang tayo po-focus kung paano gawin. Okay? Kung saan ito yung tagadagdag ng impormasyon para makilala yung estudyante. Okay? Okay. So, ngayon, inaasahan ko po sa inyo na alam nyo na ang pagbuo ng defining relative clause sa dalawang paraan. Basta tatandaan nyo, dapat yung defining relative clause natin ay binubuo ng subject, verb, at object. Okay? Basta pag napansin nyo na ganun ang inyong pagbuo ng pandagdag ng ideya para makilala yung ating pinag-uusapan, merong subject, verb, at object, pwede kayong gumawa ng dalawang paraan para mapakilala yon. Nasa sa inyo na yon kung alin man. Okay? Yan ay hindi masyadong naituturo, guys. Yan binigay ko sa inyong technique, kaya napakalaking tulong po niyan. Okay? Ngayon naman po, ang isusunod ko, iba-ibang klaseng tips para tama ang paggamit nyo ng who, yung WHO, at nung whom, yung WHOM. Kasi meron po yang basihan sa tamang paggamit, yung dalawang iyon. At ibibigay ko rin sa inyo. At meron doon mga tips kung saan hindi rin masyadong napapansin pero napaka-importante. Kaya maraming naliligaw, nalilito. Okay? Pag ginagamit yung who at whom. Okay po? Okay po. Ngayon naman, talakayin natin itong tinatawag na formal English at saka informal English, kung saan yan ang tutulong sa inyo kung kailan dapat gumamit ng who, yung WHO, o kaya nung whom, yung WHOM. Okay po? So, babasahin ko na lang po para maintindihan nyo ng lubusan. So, itong formal English, ito ay patungkol sa mga salita o pagkakaayos ng mga salita na katanggap-tanggap sa pakikipagkomunikasyon na may kinalaman sa opisyales, akademya, job interview, talumpati, business letter, at iba pa. So, ang ibig sabihin ng formal English, dapat yan yung pakikipag-usap o paggawa ng mga liham kung saan ay talagang kailangan mo magbigay ng seryosong impresyon o kaya talagang pinapakita mong rumirespeto ka o kaya mahinahon ka o kaya impersonal. Ibig sabihin ng impersonal, hindi ka prangka, yung hindi matalas, yung ang dating ng salita ay hindi masakit sa tenga, yung hindi matalas, hindi nakakapanakit ng damdamin o medyo nakakapastos, hindi po ganon. Yun ang impersonal. Okay? Katulad nito, halimbawa, magandang araw po sa inyo, mahal na presidente.
Yan ay isang halimbawa ng formal English. Kung saan nagbibigay ka ng seryoso talaga, 'di ba? Presidente ang kausap mo, naipapakita mo yung respeto mo. At saka kung mapapansin nyo, yung mga salita natin, talagang, yan o, may seryoso ka, naipapakita mo yung respeto mo, mahinahon, talagang magalang, tas impersonal. Diba? Pagdating naman dito sa informal English, ito naman po, ito ay patungkol sa mga salita o pagkakaayos ng mga salita na katanggap-tanggap sa pakikipagkomunikasyon na may kinalaman sa personal na unawaan o normal na pakikipag-usap sa iyong magulang, kapatid, kaibigan o kakilala. Ito po yung halimbawa. Magandang araw po, Manong Duterte. Yan yung informal. Kaya kung mapapansin nyo, ibang-iba sa formal. Dito, gumamit tayo ng mahal na presidente. Kasi alam natin presidente yon. Dito sa informal, medyo hindi ka ganun ka, hindi ka masyado nagbibigay ng seryosong impresyon doon sa pagiging presidente niya. 'Di ba? Napansin nyo? Yung parang kakilala mo lang yung tao tapos binati mo lang. 'Di ba? Yun yung informal na pakikipagkomunikasyon. Yung magandang araw po, Manong Duterte. Pero pag gumamit ka ng ganitong mga salita, magandang araw po sa inyo, mahal na presidente, yung ganyang impression, yun ang formal na English. Okay? So, alam nyo na ang formal English saka informal English. Okay? Ngayon naman po, ibibigay ko sa inyo kung kailan dapat gumamit ng whom o kaya who kapag tayo ay makikipag-usap sa formal na paraan o sa informal na paraan. Okay? So, ito po muna ang ibibigay ko sa inyo. Ito yung mga hindi masyadong napapansin. Okay? So, formal English gamit ang preposition plus whom. Ibig sabihin, pwede po tayo gumamit ng preposition tapos ang kasunod ay whom kung ang gagawin nating pakikipagkomunikasyon ay formal English. Yan ang tama, itong preposition plus whom. Halimbawa, ang manlalaro na kasama ko maglaro ng basketball ay aking kapitbahay. Pansinin nyo to. The player with whom I played basketball is my neighbor. Pansinin nyo, itong with, yan yung preposition. Yung whom, yan yung relative pronoun. Yan yung na natin. Tingnan nyo, magkasunod sila. Yan ang tamang pagkakaayos ng mga salita kapag naka-formal English tayo gamit ang whom. Okay? Kaya makikitandaan yan. Kaya pag sinabi ng teacher nyo, gumawa kayo ng, ng grupo ng mga salita gamit ang whom na naka-formal English. Yan, pwede nyo itong gamitin. Yung preposition, pagkatapos ng preposition, sumunod ay whom. Okay po? At dagdag kaalaman lang po, pansinin nyo to, the player with whom I played basketball is my neighbor. Kung mapapansin nyo, itong played, ang ibig sabihin niyan, pangyayari sa nakaraan. Tapos itong is, pangyayari ngayon. O ibig sabihin, ngayon, totoo ito na kapitbahay mo yung manlalaro. Tapos ito namang para may pakilala mo yung manlalaro, gumamit ka ng pangnakaraan na pangyayari. Ayos lang po yun na magkaiba sila ng kung kailan nangyari. Okay? Ayos lang po yun. Tiyak may magtatanong po eh. Kaya ito ang ginawa ko. Okay? Ayos lang po na yung ating tagapagpakilala ay ang action ay nangyari sa nakaraan. Tapos ito pong kung saan tayo ay ito yung samantala itong mensahe kung saan ay idinagdag natin yung na at grupo ng mga salita ay nakapangyayari ngayon o ang sitwasyon ay totoo ngayon. Okay? Ayos lang po. So, alam nyo na po, pag magkasunod ang preposition sa whom, ibig sabihin gumagamit tayo ng formal English. Okay? Dito naman tayo sa informal English. Gamit ang whom, tapos ang sumunod ay preposition. Tingnan nyo, iba dito sa unang tinalakay natin.
yung preposition nasa unahan, tapos sumunod ay whom. Dito naman sa informal, yung whom muna bago yung preposition. Pag ganyan ang pagkakaayos ng salita, ibig sabihin, ang ginagamit natin ay informal English. Okay? So, ito ang halimbawa, ang manlalaro na kasama ko maglaro ng basketball ay aking kapitbahay. Pansinin nyo nga pala itong number 1 natin saka itong number 1 ng formal English. Magkapareha sila sa Tagalog. Ang manlalaro na kasama ko maglaro ng basketball ay aking kapitbahay. Dito sa informal English, ang manlalaro na kasama ko maglaro ng basketball ay aking kapitbahay. Pareha sila sa Tagalog. Okay, pero sa English, pag isasalin natin, may dalawang uri. Meron pang ang tatlo eh. Meron tinatawag na semi-formal. Yung semi-formal, yun ay kasama na rin yun sa informal English. Okay? Pinapakita ko lang sa inyo dito ang pagkakaiba ng formal at informal. Okay? So, guys, pag formal English ang gagamitin nyo, ganito ang gagawin nyong pagsasalin ng preposition at whom. Magkasunod. Preposition muna bago whom. Pag informal, tapos isasalin nyo sa English, ganun, ang gagawin nyo informal na pakikipag-usap, whom muna, tapos preposition. Okay? Yan ang technique, guys. Sa Tagalog, parehas na parehas. Pero sa English, nakadepende yan sa sitwasyon. Kung gagawin nyo bang formal English o informal. Okay? So, ito yung sa informal English. The player whom, tinan nyo, wala nang preposition. Whom I played basketball with. Yung with, yan yung preposition natin. Tinan nyo, nasa dulo na. Kaya yun, no, whom, blank, preposition. Yung blank dito, yun yung grupo ng mga salita na pinagkikitnaan ang whom at preposition. Okay? Whom I played basketball with is my neighbor. So, alam nyo na, pag ganitong klase ang pagkakaayos ng mga salita, informal English yan, gamit ang whom. Okay? Sana matutunan nyo yan. Importante po yan. Okay. Gawa po ulit tayo ng informal English. Pero, ang mangyayari naman po, itong dapat yung tandaan, yung whom po, di ba yung whom, object po yan. Di ba? Yan yung pinupunto ng ating pinag-uusapan. Pansin nyo? Yung kanina. Tapos itong who, yan yung pinag-uusapan, yung tagagawa ng aksyon. Pero pag gagawa tayo ng informal English, yung whom po natin, pwede natin gawing who. Kaya yung who dito, siya na ngayon yung object. Okay? Yun ang dapat mga tandaan nyo, guys. Okay? So, ang pinaka-format natin dito, who bilang object, tapos preposition. Okay? Ito yung halimbawa. The player who I played basketball with is my cousin. Pansinin nyo, ang ginamit na natin ay who. Tapos ang sumunod ay preposition. Pag ganyan po ang sitwasyon, naka-informal English tayo. Okay? At maaari po yan. Katanggap-tanggap po yan. Kung informal English ang gamit natin. Pero kung ang sinabi ng inyong teacher ay formal English, ang pagbabasihan, mali po to. Kasi pang informal English lang po to. Okay? Kaya guys, kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung formal English natin, preposition plus whom. Diba? The player with whom I played basketball is my cousin. Ito yung formal. Preposition plus whom, hindi who. Okay? So, may kitandaan po muli. At may paunawa guys, sa Tagalog, parehas na parehas po yung ating informal English at formal English. Nasa sa inyo na yon kung paano nyo isasalin sa English, kung pang-informal ba o formal. Okay? Depende yan sa kung ano pangangailangan ng ating teacher o kung ano pangangailangan ng sitwasyon. Okay? Okay. Balik tayo uli sa informal at formal. Meron pang ibang pattern. Yung whom bilang who uli, pero wala nang preposition na kasama. Maaari din po yon. The child who I love is my cousin. So, yung who dito, yan ay object. Okay? Yan yung maapektuhan ng ating aksyon o pinupunto ng ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung I. Okay? Who I love, na mahal ko. Palitan natin itong na ng bata kasi magkatumbas sila, di ba? Mahal ko
ang bata. So, ang pinag-uusapan natin dyan ay yung ko na tagagawa ng aksyon na mahal. Sino yung minamahal nung ko? Di ba yung bata? Di ba? So, ibig sabihin, itong who, yan yung object. Pag naka-informal English, pwede gumamit tayo ng who. Okay? Yan. Tapos, pag ginawa nating formal, whom talaga ang gagamitin natin, hindi who. Whom. The child whom I love is my cousin. Okay? Yan ang gagamitin naman natin, whom, pag formal English. Okay? Yan ay walang preposition, okay? Kung mapapansin nyo. Okay guys, ito pa po, napaka-importante, hindi po ito kapansin-pansin sa kalimitan na kaya hindi po ito masyadong naituturo na napaka-importante. Maaari po tayong gumamit ng who o whom na magbibigay dagdag impormasyon dito sa tutukuyin nating he, she, they, I, him, her, them, o kaya me, na ang tawag sa kanila ay personal pronouns. Kasi kalimitan po, ginagamit natin ng who o whom dun sa tinatawag na noun. Ang mga noun, yung kabibigay ko lang kanina, yung student, child, kung saan pinapangalanan natin na ang tawag ay common noun. Ibig sabihin, pangkaraniwan na pangalan. Di ba ang mga pangkaraniwan na pangalan ay estudyante? Pag particular, proper noun, yung mismong pangalan na ng estudyante. Kunyari, Goku, ganon. Ngayon, ang gagamitin naman natin ay, ang ibig ko sabihin, yung tutukuyin naman natin, hindi na noun, pronoun naman, personal pronoun, alin man dito. Maaari po yon. Okay? Kaso po, yung impormasyon na kasama ng who o whom natin, o yung na at grupo ng mga salita, hindi po siya taga-pagpakilala, kundi taga-bigay lang siya ng impormasyon doon sa ating pagbibigyan ng impormasyon na personal pronouns. Alin man dito sa he, she, they, I, him, her, them, o kaya me. Ito po yung halimbawa. He who helped me to choose the best monitor for my computer owns a computer shop. Siya, yun yung he, na tumulong sa akin para makapili ng pinakamainam o kaya pinakamagaling na monitor para sa aking computer ay nagmamay-ari ng computer shop. Guys, yung pagkakagamit natin ng na at grupo ng mga salita, ang tawag po dito ay non-defining relative clause. Hindi po natin ipinapakilala yung tao. Nagdadagdag lang tayo ng impormasyon. At kapag ganun ang sitwasyon, kailangan maglagay tayo ng comma para sa ating na at grupo ng mga salita o para doon sa ating clause na tinatawag na non-defining relative clause. Kaya hindi kasi natin pinapakilala. Nagdadagdag lang tayo ng impormasyon. At ang senyales na non-defining relative clause yung ating ginawa ay may comma. Ayun, comma, comma. Okay? Yun lang po yun. Tapos mapapansin nyo, ang ating tinutukoy ay personal pronouns. Kapag ang ginamit natin na pagbibigyan ng dagdag impormasyon ay personal pronouns, automatic guys, hindi na to naituturo. Non-defining relative clause ang gagamitin nyo. Dapat may comma. Kasi itong he, she, they, I, him, her, them, and me, yan ay kilala nyo na agad. Kasi itinuturo ng tao. Kaya itinuturo sa iyo ng tao, tapos ang salitang ginamit ay siya, meron na agad yun na ideya na nakikita mo yung tao. At yun nga yun, nakikita mo yung tao ng partikular. Okay, gumamit lang tayo ng salitang tagaturo at yun nga yung siya, sila, di ba? Ayun po yun. Kaya pag gagamit ka ng personal pronouns, ang clause na gagamitin mo dapat para pangdagdag impormasyon lang ay non-defining relative clause. Okay? Okay, dagdag impormasyon pa uli. We spoke to him whom we needed in our new project. Kinausap namin siya na kailangan namin sa aming bagong proyekto. Pansinin nyo guys, gumamit tayo ng comma. At ang ating tinutukoy dyan o itinuturo ay itong him. Na itong him, yan yung object. Diba? Yan yung
kung saan yung object, yan yung pinupunto ng ating pinag-uusapan na we. Na yung we, yan yung gumawa ng aksyon. Okay? So, ibig sabihin guys, gumamit ulit tayo ng non-defining relative clause kasi ang ating tinutukoy ay personal pronoun na him o siya. Okay? At dagdag kaalaman, isang comma lang ang ating ilalagay. Sa dulo, wala na. Tingnan nyo, new project, wala na, tuldok na. Bagong proyekto, tuldok na. Ang dahilan po niyan ay, ang tinutukoy kasi natin ay itong grupo ng mga salita na kung saan, kung mapapansin nyo, nasa dulo yung object. Di ba? Yung ating tutukuyin nasa dulo. Kung mapapansin nyo, itong object natin kung saan ay kabilang dito sa grupo ng mga salita na we spoke to him, pansinin nyo itong we spoke to him. Nagbibigay siya ng kumpletong ideya. Di ba? Kinausap namin siya. Di ba? Hindi naman natin kasi nilagay yung na kailangan namin sa aming bagong proyekto sa gitna nitong kinausap namin siya. Di ba? Pansin nyo, hindi natin nilagay sa gitna. Kung nakalagay sana itong na kailangan namin sa aming bagong proyekto, kung nakalagay yan sa gitna nitong kinausap namin siya, maaaring 2 koma. Pero dahil sa nasa dulo nga, yung ating tinutukoy, 1 koma lang. Okay po? Yun ang tandaan nyo ha. Kaya, ibig lang, ang senyalis ko lang dyan, pag ang tinutukoy natin ay object, ibig sabihin, 1 koma lang ang ating kalimitan na nagagamit. Pero pag ang tinutukoy natin ay yung tagagawa ng action o pinag-uusapan, yung subject, kalimitan 2 koma. Yun, 1 at 1 pa. Okay? Kasi, siya, yung ating non-defining relative clause ay inilalagay sa gitna. Okay? Noong tinatawag na independent clause. Yung independent clause, ideyang kayang mapag-isa. Kasi naintindihan natin, katulad nito, he owns a computer shop. Siya ay nagmamay-ari ng computer shop. Di ba naintindihan natin? Ang tawag doon ay independent clause. Yung hindi natin naintindihan masyado, pag yun lang ang ginamit natin, yung katatalakay ko lang kanina, dependent clause. Okay? Okay guys, napaka-importante uli nito. Iba naman ang ating pag-uusapan. Yung whom po, pwede po tayong magpakilala ng tao na hindi tayo gagamit ng whom o tatanggalin natin yung whom. Okay? Pero yung ipapakilala nating tao, dapat doon sa ating clause o doon sa grupo ng mga salita na at grupo ng mga salita, dapat yung na natin doon, siya ay isang object. Tandaan nyo ha? Pwede lamang tanggalin yung salitang whom kung yung na natin sa Tagalog ay ginagamit bilang object. Okay? Tandaan nyo yun. Okay po, ito po yung ating halimbawa. Okay, yung meron munang whom na kasama. Okay, the carpenter whom they called was not available. Bali, itagalog natin, ang karpintero na tinawagan nila ay hindi maaari. Sa Tagalog guys, hindi po pwedeng tanggalin yung na. Pero sa English, pwede. Basta yung na, ang kanyang pinaka-trabaho dyan ay bilang isang object, maaari po natin gawin yan. Maaari natin tanggalin yung na sa English. Pero sa Tagalog, hindi. Kasi magkakamali tayo sa Tagalog. Tingnan nyo. The carpenter we called was not available. Pero sa Tagalog, ang karpintero na tinawagan nila ay hindi maaari. Tingnan nyo, nandiyan pa rin yung na. Pero dito sa English, wala na yung whom. Tama pa rin po yan. Okay? Diyan maraming nalilito. Okay? Ngayon, alam nyo na, kaya hindi na kayo malilito. Okay? The carpenter we called was not available. Ayan po. At makikipansin po, yan ay defining relative clause ang ginamit natin dito, kaya walang comma. Okay? Tagapagpakilala. Okay? Okay, ito pa po. Hindi rin ito masyadong napapansin, kaya ang dami nagkakamali. Kailangan
alam natin yung tinatawag na subject-verb agreement gamit ang who. Okay? Di ba ang who, siya yung tagagawa ng aksyon, siya yung pinag-uusapan. Kaya ibig sabihin, yung who ay may kaparehong aksyon na salita na dapat sila ay nasa tamang forma. Okay? Ang ibig ko sabihin sa tamang forma, kapag yung who natin ang tinutukoy ay isang tao lang, katulad nito, student, isang tao lang, dapat yung aksyon natin, ipoporma natin na pang-isahang tao lang yung ating aksyon na salita. Ang aksyon na salita natin na itong studies. Kung mapapansin nyo yung spelling, nagdagdag tayo ng IES. Yan ang tamang forma o tamang spelling ng studies na aksyon na salita kapag ang tutukuyin nating taon kung saan ay katumbas ay ang who ay isang tao lamang. Tingnan nyo, isang tao, pang-isahang taong aksyon na salita ang spelling. Okay? Mali yung study. Student study. Mali po. Kasi itong study na to, yung may Y sa dulo, pang maramihang tao yan. Student ang ginamit natin, pang-isahan. Kaya dapat yung pang-isahan din na spelling ng aksyon na salita ang dapat gamitin. Okay? Student who studies well will have a higher grade. Ang estudyante na nag-aaral ng mabuti ay magkakaroon ng mataas na grado. Okay? Ito pa po ang isang halimbawa. Gamitin naman natin yung maraming estudyante. Students, study. Yan po ang tama. Study, hindi na yung may IES. Kasi yung may IES, yung ganyang spelling, pang-isahang tao lang. Tingnan nyo, students who study well will have a higher grade. Ang mga estudyante, pansinin nyo, mga estudyante, yun yung students, na nag-aaral ng mabuti. Yung study dito, yan yung nag-aaral. Okay? Na nag-aaral ng mabuti ay magkakaroon ng mataas na grado. Okay? Kaya guys, yan ay dapat isaisip nyo. Kung ang inyong pinag-uusapan na who o na ay isa lang, dapat yung spelling ng inyong aksyon na salita ay pang-isahan lang din. Okay? And tandaan nyo, sa Tagalog, panlito. Magkaparehas na nag-aaral ng mabuti. Pero pag isasali mo na sa English itong nag-aaral, dapat ipoporma mo o i-spelling mo ayon sa forma ng ating na. Kung pang-isahan ba o pang-maramihan. Okay? Isa pang halimbawa, tinan nyo, itong student buys, may S. Kasi yung ganitong spelling, pang-isahang estudyante lang. Pero pag BUY na buy, pang-maramihan naman. Kaya yung student may S. Yung student na may S, ibig sabihin maraming estudyante. Pag wala, isang estudyante. Okay? So guys, sana marami po kayong natutunan and talagang sana tinapos nyo kasi napakarami yung matututunan talaga sa video na ito. At yung iba, hindi talaga naituturo na kailangan. Kaya guys, pag ito'y natutunan nyo lahat, talagang lalawak talaga ang pang-unawa nyo sa English. At tiyak, yung pagbubuo nyo ng English na mensahe, tiyak ay tamang-tama at sigurado kayo. So maraming salamat po talaga sa mga nanood, lalong-lalo na doon sa mga tumapos nitong video na ito. At maraming salamat po lalo doon sa mga nagsasubscribe, nag-share, naglalike, nagko-comment sa ating video. Salamat po talaga sa tiwala. Kung hindi sa ginagawa nyong iyan, talagang manghihina ako eh. Kasi dyan po ako kumukuha ng lakas. Kaya maraming salamat po. Sana pag-aralan nyo ng maigi. At sana doon sa hindi pa nakakapanood nung 1 and 2 na video natin, kasi pangatlo na ito, sana panuorin nyo para mas tumibay ang inyong kaalaman sa English. Maraming salamat po. Meron pa pong pang-apat. Thank you very much po. Good day muli sa inyong lahat.